Amen. Muli palapakan natin ang ating mga magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga gagawa, sa mga kapatid kay Kristo, sa ating pastor, at sa lahat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Tayo na pinadako sa susunod na bahagi ng ating gawain, ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Medyo mahaba po ito, pero bear with me. Sana po buksan natin yung ating mga Biblia. No? Samahan niyo ako sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At sa atin, masundan ninyo po ako. Magiging nerdy po tayo ngayong umaga na ito. No? Medyo malalim yung pag-uusapan natin. This is diving deep sa mga salita ng Diyos. Okay? So, buksan po natin yung ating mga Biblia. Buksan po natin yung ating mga cellphones kung meron po tayong Bible app. At samahan ninyo po ako sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ito is the part 2 of our series, the deity of Christ, o yung pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Kristo. And this morning, we're going to explore the title, The Son of Man, anak ng tao. Same lang po kapatid, yung paksa, doktrina natin is still Christology, and we are still in the number 2 topic, which is ang pagka-Diyos ni Kristo or the deity of Christ. But right now, the second topic kapatid, we are in the part 2 of the 3 series or 3 parts ng pinag-aaralan natin sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Kristo. Sa Biblia kapatid, mayroong paboritong titulo yung ating Panginoong Kristo. Lagi sinasabi, ang paboritong titulo na ginagamit ni Jesus noong siya'y nabubuhay ay ano? The Son of Man, o anak ng tao. So yung bagay ito kapatid, sino ba talaga itong anak ng tao na ito? Why is it used by our Lord Jesus Christ? Bakit mo sinasabi na siya ay anak ng tao? At bakit po ito mahalaga na malaman natin ito? Bakit ito mahalaga na alam natin ito ng tama? No? Kasi mayroon pong mga ibang mga pastor at ibang mga kilala ko, in fact, kahit sa mga kinagisnan nating mga iglesia, na sinasabi na kapag sinabi ni Jesus na siya'y anak ng tao, this refers to the human nature of our Lord Jesus Christ. Kasi may dual nature ng ating mahal na Panginoon. That is the hypostatic union. We are going to discuss that as well as we go to Christology. At sinasabi nila na ang anak ng tao na ito ay sinasabi ng ating mahal na Panginoon Kristo, siya ay tao. Tama ba na interpretasyon yun? Tama bang interpretasyon na sinasabi ng ating mahal na Panginoon Kristo na siya ay tao? Pag sinasabi na siya ang anak ng tao. Tama ba yun o hindi? Kaya mahalaga na kailangan naiintindihan natin ito. Kasi mayroon din mga tao na nagsasabi na hindi lamang siya anak ng tao. Ano pa yung isang term na sinasabi sa siya ay anak ng Diyos. Very good. Kung siya ang anak ng Diyos, which is affirms the deity of Christ, na siya ay Diyos, no? Kasi kapag sinabing anak kapatid, sa ating mga pagkakaunawa, kapag sinabing anak or son, this is a biological manifestation of a person, di ba? Mayroong babae, may lalaki, tapos may anak. Di ba? Tama, yun yung iniisip natin lagi. But tandaan, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi tao. No? Minsan sabi nga, paano magkakaroon ng anak yung ama sa langit na wala naman siyang asawang babae? Tao ba ang Diyos? Para kailangan niya ng asawang babae at magkaanak? No? Again, we are not talking about a biological son here. No? Hindi po siya biological na anak na galing sa sinapupunan ng isang babae. Kundi sa Biblia kapatid, when you say son or sons, it means the obedient one. Ang tagapaglingkod, ang palasunod, ang tawag dyan ay son. No? That is the very title. Kaya ang sinasabi namin, mahal na Panginoon Kristo, that He came on this earth not to do His will, but the will of the one who sent Him. Ang kalooban ng siya ng nagpadala sa Kanya, He's being the Son of the Father who sent Him. Amen po ba? That He will be obedient until the day He dies.
di ba? Sabi nga ni Paul, the obedient one, ang sumunod sa lahat ng mga kautusan ng Ama upang siya'y maging katuwiran. So this is not a biological son. Let me just put that straight in front of you kasi maraming mga misinterpretations dyan. No? Minsan may kipag-diskusyon ako, sasabihin na paano magkakaroon ng anak ang Diyos? Eh wala naman siyang asawang babae. No? Yun yung mga directives na sinasabi ng mga tao kasi they are kulang sila sa pagkakaunawa ng mga attributes o yung mga katangian ng Diyos. Kaya sabi ko, before we go to Christology, kailangan maintindihan mo na ng mga kapatid yung mga katangian ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi tao. Na hindi natin siya pwede equate sa mga classifications at categories ng pagiging tao kasi hindi po siya tao. He is a transcendent being. Siya ay Diyos. No? He is not confined by space and time because He is omniscient, He is eternal, He is omnipresent. No? Hindi po siya confined ng time and space. Kapwa natin, we are confined by time and space. Sa oras na ito, which is 9:08, ako ay nandito sa Sitio Baluarte, nasa harapan ninyo. Hindi ako pwede 9:08 ng umaga, nandito ako sa Sitio Baluarte, at nandun din ako sa bahay natutulog. Ayun, hindi ako Diyos. No? Because I'm confined by time and space. I'm limited. But God is eternal. God is unlimited. Remember that. That is eternal. Okay? So, ano ba itong anak ng tao na ito? Sa Biblia, kapatid, madalas sinasabi yan. Sa Matthew, 30 times na sinabi yan. The Son of Man. Sa Mark, 14 times na nabanggit yan. The Son of Man. And mostly, alam niyo sino bumabanggit? Ang ating mahal na Panginoon Yesu Kristo. Sa Luke, it is stated 26 times, and in John, it is stated 13 times. Who is this Son of Man? So susunod tayo. To the four Gospels itself, it is referenced 83 times. So four Gospels lang. No? Matthew, Mark, Luke, and John. That is outside of the other references na ginagamit ng mga apostles about this Son of Man. So kung madalas na ginagamit ito ni Kristo sa kanyang sarili, ibig sabihin kapatid, ito ay mahalaga. Very good. Ito ay importante. At kailangan maintindihan natin ito sa tamang konteksto kung bakit ito kailangan maintindihan. In fact, ang mga Hudyo, particularly ang pinakapunong pari ng unang panahon ni Kristo, ay naiintindihan ito. Si Caiaphas, kapatid, ang punong pari ng mga Hudyo ng panahon ng ating mahal na Panginoon Kristo, ang umahawak ng pinakamataas na luklukan sa templo, ang siyang humatol sa Panginoon noong mga oras na iyon. Dinala sa harapan ng mga Sanhedrin ng ating mahal na Panginoon. Kung magtatanong kayo, ano ba yung Sanhedrin? Ang Sanhedrin, kapatid, ay kapulungan ng iba't ibang mga Pariseo, mga Hudyong may katungkulan, parang isang council, parang congress, kapatid, parang mga congressman na nagdedesisyon para sa ikauunlad at para sa pamahalaan ng mga Hudyo noong mga unang panahon. So ang ating mahal na Panginoon ay hinarap sa korte ng Sanhedrin. At basahin natin ito, kapatid, sa Matthew 26:57 to 67. Sundin niyo po ako ng mabuti, mabilis ko po itong babasahin. Kaya basahin natin kasama po ninyo ako sa pagbabasa sa inyong mga Biblia. Si Jesus ay dinala na dumakip sa kanya kay Caiaphas. Yan po ang pangalan ng pinakapunong pari ng oras na yun. Na pinakapunong pari na kung saan nagkatipon ang mga eskriba at mga matatanda. Matanda dyan is elders, kapatid, not specifically na mga matatandang tao. Mga elders, may mga katungkulan sa iglesia sa mga panahon na yun, which is Judaism. Mga eskriba, kapatid, yung mga tao nagsusulat, no? ng kasulatan noong unang panahon. Yan yung mga magagaling, may mga pinag-aralan. No? Sa 15. Ngunit, sumunod si Pedro sa kanya nang may kalayuan hanggang sa bakuran na pinakapunong pari. Siya pumasok doon kasama ng mga tanod upang makita niya kung ano ang mangyayari. At ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay humanap ng mga bulaang saksi laban kay Jesus upang kanilang maipapatay siya. This is planado yan. Na yung mga Sanhedrin, yung mga Hudyo at yung mga bulaang saksi ay nagkatipon-tipon sa isang lugar upang gawin ang isang layunin. This is an evil purpose. No?
isang kasamaan na gagawin nila sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang siya ay mapapatay. No? Remember nung panahon ni Joseph, no? Na yung kanyang mga kapatid ay nagkatipon-tipon ng planuin na patayin ng kanilang kapatid. That is an evil intent. At ngayon, meron na namang evil intent na patayin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. 60. Ngunit wala silang natagpo, bagamat maraming humarap na mga bulang saksi. Wala silang makita na kahit anong kasalanan sa Panginoon. No, kahit may mga bulaang saksi, hindi nila kayang sumaksi na gumawa ng mali yung ating mahal na Panginoon. Hinahanapan siya ng mali upang siya mapapatay. Wala silang makitang nagawa niyang mali. Pagkatapos ay may dalawang dumating, no? At sinabi ng taong ito, no? At perception nila ng ating mahal na Panginoon sa kanila para isang tao, kaya kong gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ba talaga natin mahal na Panginoon Jesus? Yes! So hindi siya bulang saksi, totoo siyang saksi. Pero ang sinabi ng ating mahal na Panginoon Jesus dito, nagigibain daw niya ang templo at itatayo niya after 3 days. 62. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, wala ka bang isasagot? Sabi niya, may paratang sa ating mahal na Panginoon. Sinabi niya, nagigabayin niya ang templo at tatayo niya ulit. Ano itong ibinibit ng mga ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimik ang ating Panginoon. Kasi hindi naman yun talaga yung hinihintay niya. Hindi siya umimik. At sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, sabi niya, pinanunumpa kita. I swear, sabi niya, that you should swear too. Kailangan you take oath in front of God, sabi niya. Pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabi niya, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo. So may perception sila of Christ, a Messiah, a Messianic figure, a King who will come. Ikaw ba ang hari? Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang Messiah? Na tinatawag nilang anak ng Diyos. Very good, di ba? May kita mo dyan yung subtitle na sinasabi ng mga tao sa pag nakita nila ang ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi siya tinatawag na anak ng tao. Ang tawag sa kanya ay anak ng Diyos. Pilipin ko, sis, kasi may spark yan. Sa 64, sinabi ni Jesus sa kanya ay ito. Sabi niya, Caiaphas, ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi na na ako nga ang anak ng Diyos. No? Siya yung nagsabi nun, hindi si Jesus ang nagsabi nun. Makita mo sa Biblia na yung mga nagsasabi na siya ang anak ng Diyos ay yung mga apostol, ang mga disipulo, ang mga apostol pari. Pero ang kapatid ang mahal ng Panginoon Kristo, hindi niya ginagamit yun as his title. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating mahal ng Panginoon, mula ngayon ay inyong makikita. Sino? Ang anak ng tao, sabi niya, na nakaupo sa kanan. Mamaya, i-describe natin yan. Ano yung nakaupo sa kanan at sino yung anak ng tao? Nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating mula sa ulap ng langit. So itong anak ng tao na ito ay nakaupo sa kanan ng kapangyarihan, sila na the right hand of power, at siya ay nagmula sa langit kasama ng mga ulap. And this is referencing the Old Testament, no? Alam ni Caiaphas ito, alam ng pinakapunong pari ito, kasi yan, informed yan, may pinag-aralan yung mga yan. Alam niyo ba kung ginawa ng pinakapunong pari? Nung sinabi ito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na may nagdilim ang kanyang paningin sa sobrang inis. At ito ang nangyari, 65. Nang magkagayoy ang ginawa ni Caiaphas, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinasabi, nagsalita siya ng kalapastanganan. He spoke blasphemy. Why? Because, ladies and gentlemen, at this moment, Caiaphas knew, ang pinakapunong pari, alam niya, that Jesus is claiming that He is God Himself. At dahil doon sa admission ng Panginoon na yun, na inamin niya, di ba, ilang beses na sinasabi ng mga apostol, Panginoon, kailangan na namin ipahayag na ikaw nga ang anak ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, huwag muna, may tamang oras para may ipahayag yan. Ito na kapatid ang tamang oras. Ipinahayag ng Panginoon sa buong Sanhedrin na siya nga ang anak
na sinasabi sa Biblia at siya nga ang Diyos. Ano yung sinabi? Ano ginawa ng pinagpulpan? Pinulit niya ang kanyang robe, kapatid. Noong unang panahon, kapatid, kapag meron kang robe at meron kang damit, yung simbolo ng inyong estado. Pero noong unang panahon, kapag nalalapastanganan ng mga tao ang Diyos, ginagawa nila, pinupulit nila yung kanilang mga damit, yung kanilang robe, ang kanilang estado, kasi sila ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At nung marinig ito ng pinakapunong pari, para sa kanya, nagkasala si Kristo. Kasi ang admission, ang pag-amin ng Panginoon na siya ang anak ng tao. Kaya napakalaga, sino ba itong anak ng tao na ito? Para itong pinakapunong pari, pinakamataas na pari sa buong Israel noong unang panahon ay magpulit ng kanyang damit. And by the way, kapatid, yan yung dahilan kaya siya pinako sa krus. Hindi dahil nagkasala si Kristo, kundi inamin niya at pinahayag niya na siya ay Diyos. Kaya siya pinako sa krus. 66. Ano sa palagay ninyo? Sabi ni Caiaphas. Sumugot sila. Sumagot ang lahat ng Sanhedrin at nagsabi, karapat-dapat siya ng kamatayan. Noong oras na yun, kapatid, pinako, hinatulan ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon Kristo dahil sa sinabi niya ito, today you will see the Son of Man seated at the right hand of power. That statement itself, no? Ang sinabi lang na yan ng ating mahal na Panginoon Kristo ay sapat na upang magwala ang pinakapunong pari ng unang panahon at punitin ang kanyang damit. Ano ba ibig sabihin yan? Ano nga ba itong anak ng tao na ito? Ibig bang sabihin ito na tao? Itong anak ng tao na ito? Or iba? Diba? So ngayong umaga nito, kapatid, ipapatunayan natin that this is not about a man, but it is about God who is seated at the right hand of God. Makita mo dyan, kapatid. And how are we going to see this? We'll go back to the Old Testament. O, buksan natin ulit ang mga Biblia. Punta tayo sa isang propesiya na nakita ni David nung panahon niya, siya ay isang hari. Kailan yan? Psalms 110. Sabi na David dito, may nakita siyang pangitain. Ang sinasabi niya pangitain niya, sinabi ng Panginoon, that is capital L-O-R-D, which is, it translates in your Hebrew Bible, Yahweh. Ang sinabi ni Yahweh, sa aking Panginoon, sabi niya, you have two figures there. There's the capital L-O-R-D, and then meron isa pang L, capital L, that's O-R-D. Yahweh said to my Adonai, yung ibig sabihin niya, kapatid, Yahweh said to my Adonai. So si David, nakikita niya na si Yahweh, may kausap siyang isa, which is also called Adonai. At ang sinabi ni Yahweh kay Adonai ay ganito, umupo ka sa aking kanan. Hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang inyong mga kaaway. Please highlight that in your Bible because that is very important because a certain apostle will quote that as we go by. Psalms 110 verse 1. Umupo ka sa aking kanan, sabi ng Yahweh kay Adonai, hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. So technically, itong Adonai na ito, itong Panginoon na ito, na nakaupo sa kanan, hindi mga kaaway. Sino mga kaaway niya? Mga ibang kaharian din. No? Mga ibang kaharian, malalaman natin yan as we go progress. Iuunat ng Panginoon, iuunat ni Yahweh ang sentro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Meaning, itong Panginoon na nakikita ni David ay isang Israelita na mula sa Zion. At meron siyang sentro, meaning siya ay hari. Mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo. Pagdating na panahon nitong Panginoon na nakaupo sa kanan ay mamumuno sa lahat ng kanyang mga kaaway. Kung sa loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa gandahan ng kabanalan,
mula sa buhang liliwain ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na kamo ang kagaya. At ito yung pang-apat. Verse 4. Sumumpa ang Panginoon. Sumumpa si Yahweh. This is Yahweh speaking, by the way. At hindi magbabago ang kanyang isipan. That is aseity. That is, God doesn't change His mind. And this is what Yahweh said. Ikaw, sabi niya, sa Panginoon, Adonai, na nakaupo sa kanyang kanan, ikaw ay pari magpakailanman. At siya'y pari hindi ayon sa Leviticus, kay Levi, hindi siya pari na ayon kay Aaron, kundi siya ay pari ayon sa order ni, kilala niyo sinihan? Melchizedek. Sa Hebrews, kapatid, ang sabi ng Book of Hebrews, Jesus, ang ating Panginoon sa Kristo, ay pari. Tinanong nila, siya ay pari ba ng Levites? O siya ay pari ni Aaron? No. He's not a Levitical priest. He's not a Aaronic priest. But he is a priest order that came from who? Alam niyo, lilag yung sino? Melchizedek. Si Melchizedek, kapatid, ay isang strange figure noong unang panahon na nakita ni Abraham bago na-start ng ministry si Abraham. At si Melchizedek, kapatid, is described by the Bible as a king and a priest. Alam niyo ba kung saan siya nag-reign? Alam mo saan? Sa Salem. Alam niyo ibig sabihin ng Salem? Peace. Kaya nga, Jerusalem ang tawag sa city kung saan yung Israelita, because Jerusalem is the city of peace. At itong si Melchizedek daw, ang order kung saan itong nakaupo sa kanan na isang pari din, na isang hari at pari, ay magkakaroon ng otoridad bilang pari. Napakaganda. Ito pa. 5. Ang Panginoon, which is ang nakaupo sa kanan, ay nasa iyong kanang kamay, sabi niya. The Adonai, that is not the capital L word, but the capital L, small r. The Adonai ay nasa iyong kanang kamay. At itong Adonai na ito, tuturugin niya ang mga hari sa araw ng kanyang puot. Meaning, itong Adonai na ito na nakaupo sa kanan ay may kapangyarihang hatulan ang kanyang mga kaaway. To impose judgment sa kanyang mga enemies. 6. Siya'y maglalapat ng hatol sa mga bansa. Kanyang pupunuin sila ng mga bangkay, papatayin sila. Wawasakin niya ang mga pinuno sa kalaparan ng lupa. At 7, siya'y iinom ng batis sa tabi ng daan, kaya't ang kanyang ulo ay kanyang itataas. Itong Adonai na ito, pagdating ng panahon, ay itataas ni Yahweh. Nakaupo sa kanan, isang hari at isang pari din, nakasamang namumuno ni Yahweh, isang Adonai, na itataas pagdating ng panahon at lahat ng kanyang mga kaaway ay kanyang wawasakin at ilalagay sa paanan ng kanyang paa. Amen po ba? Kakabasa lang natin. That's Psalms 110. So, may kita tayo may dalawang figure dito, may dalawang persona doon sa bahayan ni David. Sino ba yan? Ang Panginoon, which is Lord or Yahweh. At ang Panginoon din, which is Adonai. Yahweh and Adonai. Nasaan yung anak ng tao? Yung tanong niyo sa akin yan. Nasaan yung anak ng tao? Diyan, kapatid, makikita sa Daniel chapter 7. Sino ba si Daniel? Si Daniel, kapatid, ay ang propeta ng Diyos sa panahon ng mga Babylonian. Sino yung hari noon? Si Nebuchadnezzar. Kilala niyo po si Nebuchadnezzar, kapatid. Isa sa mga pinakamakapangyarihang hari ng mga panahon ni Daniel. At itong si Daniel, kapatid, yung nakita ng isang pangitain nung siya ay nasa lupa. May nakikita siyang mga halimaw or beast sa English, kapatid. When you say beast or halimaw, kapatid, in the biblical context, it means a king, isang hari na masama. Kamukha ni Nebuchadnezzar, tinawag siyang halimaw or beast kasi isa siyang hari masama. No? In this context, may kita mo na mayroong mga halimaw or yung mga beast, so iba't ibang mga kaharian, tapos mayroong figure na sinasabi si Daniel na nakita niya sa kanyang pangitain. Basahin natin, buksan natin ang Biblia niya, mabilis. And i-highlight this. Daniel chapter 7, verse 7 to
14. So, bigyan ko context from Daniel chapter 7 verse 1 to 6, may nakikitang pakitain si Daniel, may mga halimaw, may mga beasts, may mga iba't ibang mga kaharian ng masasama na nagpapalaganap ng kasamaan sa buong lugar sa Israel. At ito ang nakita ni David after noon, kapatid, sa 7. Pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi ang ika-4 na halimaw or the fourth beast, kasi 4 na beast yan na kakilakilabot, nakakatakot at napakalakas. No? Some say that this is Babylon, no? This Nebuchadnezzar. Ito'y may malaking ngiping bakal, ito'y nananakmal at lumuluray at niyurakan ng kanyang mga paa. Did you hear that? Niyurakan ng kanyang mga paa, meaning may otoridad, may kapangyarihan. Ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng mga halimaw na una sa kanya at siya'y may 10 sungay. So itong halimaw na ito ay may 10 sungay. Nung una parang kapatid, when you say horns, this means parang crown ng beast yan. Ibig sabihin itong halimaw na ito ay malakas sa kanyang otoridad. No? 8. Habang tinitingnan ko mabuti ang mga sungay, narito sabi niya, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay at sa harap nito ay tatlo sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapanalunan. So may nakita iba't ibang mga halimaw na may iba't ibang mga sungay. Pero alam niyo, may nakita maraming mga hari na mga masasama noong mga oras na yun. Iba't ibang mga halimaw, different beasts. Alam niyo ba kung ano nakita niya after? Sa verse 9. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay. He sees a throne. At ang matanda sa araw, tigno, the ancient of times, that is in English, or yung matanda sa mga araw, this is a title given to Yahweh Himself. No, this is God Himself. Ito yung tawag sa kanya, the ancient of times. Noong mga unang panahon pa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, yung sinasabi lagi nila. Itong matanda sa mga araw nito, the ancient of times, ay umupo sa trono. Okay? Hindi na natin picture that. May nakita siyang matanda sa araw, which is God, at umupo siya sa trono. Paano natin malalaman that this is God? May kita mo ito, kasunod niya, ang kanyang kasuotan ay kasi puti ng niyebe. Ibig sabihin, this is a person who is righteous, kapatid. Isang matuwid na nakaupo sa trono. At ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ito daw ay His majestic, no? Ang kanyang trono ay naglalagablab na apoy at ang mga gulong ito ay nagninigas na apoy. This is in reference to Him being holy. Kapatid, hindi tayo kanina. When in the Old Testament you see fire, it means holiness. At itong nakaupo sa trono na ito, the ancient of times, ang matanda sa mga araw na nakaupo sa trono ay isang banal na hari na nakaupo. Puti ang kanyang suot, ang kanyang kaharian, His Majesty is perfect. Napaka-makapangyarihan nito. Ano pa? May dumadaloy na isang ilog ng apoy na lumalabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya. Sino yan? Ang matanda sa mga araw. Let's put a distinction. The ancient of times, nakaupo sa trono, nakasuot ng puti, no? At siya ay may apoy because signifying that He is so holy at ang kanyang holiness ay lumalabas mula sa kanyang trono na parang bang ilog ng apoy. No? At lahat ng mga tao, libo-libong mga tao ang naglilingkod sa kanya. Alam niyo ba yung susunod na verse niya? Ilalim. At laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. At ito ang sinabi. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga aklat ay nabuksan. This is a what?
This is a apocalyptic message. This is in reference to Revelation. Ang paggunaw ng Diyos sa mundo. Gugunawin daw ito. Hukuman ng Diyos itong mga kaharian na ito. This is apocalyptic. Mayroong mga aklat na bubuksan at hukuman ang bawat isa sa aklat na ito. Sino daw ito? Yung nakaupo sa trono? The Ancient of Times. No? Ang matanda sa mga araw. 11. Ako'y tumingin dahil sa ingay ng mga palalong salita na sinasabi ng sungay. Nagpatuloy akong tumingin hanggang ang halimaw ay napatay. Napatay itong halimaw na ito na nagsasabi ng blasphemy sa Diyos. At ang kanyang katawan ay winasa at ibinigay upang sunugin ng apoy. Meaning itong halimaw na ito, itong hari nito na napakasama ay pinuksa ng matanda sa araw ng Diyos. Pinuksa siya. Bakit? Kasi itong sungay na ito ay laging nagsasabi ng kapalaluan sa Diyos. At sa 12, tingnan ninyo, may nakita siya, isa pa. At tungkol sa iba pang mga halimaw, sabi niya, ang kanilang kapangyarihan ay inalis ng nakaupo sa trono, which is the Ancient of Times. Ngunit ang kanilang mga buhay ay pinahaba pa ng isang kapanahunan at isa pang panahon. Bakit sila pinahaba? Bakit hindi sila agad mismo pinatay doon sa oras na yon? Kasi mayroon siyang layunin. Bakit hindi niya agad pinatay itong mga ibang mga halimaw na ito? Kasi meron siyang ibang layunin sa 13. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito, sabi niya, narito na ang isang gaya ng hindi natin dyan, anak ng tao, like a son of man, na dumarating, alam niyo ba, sino kasama nito? Kasama ng mga ulap. Ano yung sinabi ni Kristo kay Caiaphas? Ngayong araw na ito, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa trono, sa kanan ng kapangyarihan, at ito'y mula sa ulap. Kasama ng mga ulap. At itong anak ng tao na ito, ibang persona na anak ng tao, siya'y lumapit kanino? Sa matanda sa mga araw, na nakaupo sa trono. Again, this is one chapter, this is one prophecy. No, huwag tayo aalis sa iba't ibang mga prophecy. This is just one prophecy. May matanda sa mga araw na nakaupo sa trono, at ang anak ng tao na ito na dumating kasama ng mga ulap ay lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap siya doon sa matanda sa mga araw, the Ancient of Times. 14. At itong Ancient of Times na ito na nakaupo sa trono, anong ginawa niya sa anak ng tao? Tinin mo yung word dyan, kapatid sa 14. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian, at kaharian. Psalms 110. Diba? The Lord said to my Lord, sit at the right hand, at my right hand, until I make your enemies your footstool. Sabi niya. Umupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong tungtungan ng iyong mga paa ang iyong mga kaaway. Kaya iniwan ng matanda sa mga araw na ito yung mga ibang halimaw, yung mga ibang hari, upang ang anak ng tao nito ay mayroong pagpuksain mga kaaway. Amen po ba? Pwede naman patayin na lahat ng mga kaaway doon. Pero nag-iwan siya ng ilang mga halimaw upang ang anak ng tao nito ay may mapuksa. Itong anak ng tao nito, binigyan siya ng Ancient of Times na matanda sa mga araw ng kapangyarihan, kalwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang tao, ang kanyang kapangyarihan ay may hangganan. Ngayon po ba? Ang hari ay pwede maghari hanggang 50 years. Minsan nga 2 years lang, mawawalan na siya ng pagkahari. Pero itong hari ito, itong anak ng tao na ito, ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. That is a attribute of God. Amen po ba? That is eternity. How is it that this person who looks like a man has a kingdom that is eternal? Ano ba? Ang kanyang kapangyarihan ay
at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ladies and gentlemen, makikita natin dyan, ang anak ng tao ay binigyan ng Ancient of Times ng kapangyarihan, kalwalatian, at kaharian. Tingin mo ang Diyos, isa-share niya ang kanyang kalwalatian kahit kanino? Diba sabi ng balinaw na hindi pwedeng luwalhatiin ng sino mang nilalang maliban siya ay Diyos. Now look at this. Itong tao na ito, itong anak ng tao na ito, ay binigyan ng kapangyarihan, kalwalhatian at kaharian. Nabalik tayo doon sa sinabi ni Jesus kay Caiaphas sa Matthew 26:63. Ngunit hindi umimik si Jesus. No? Sabi niya, nasa wawasakin ng templo at babangon sa tatuan. Hindi siya umimik doon sa paratang ngayon. At sinabi ng pinakapurong pari sa kanya, pinunumpa kita sa kanya, pinunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw ang nagsabi doon. Ngayong araw na ito, sabi niya, makikita mo ang anak ng tao. That's Daniel chapter 7. Nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. That is Psalms 110. At dumarating na nasa mga ulap. That is again Daniel chapter 7. And how do we know that tama yung interpretation natin ng Daniel chapter 7? Ano ba ginawa ni Caiaphas nung marinig ito? Pinunit niya ang kanyang damit. He understood that Jesus is claiming that He is Adonai, that He is Lord, that He is God Himself. Pinunit nila. At dahil doon, kapatid, ang reaksyon ng pinakapunong pari ang magpapatunay ng tunay na kahulugan ng titulong anak ng tao. Ang anak ng tao, ibig sabihin, ang Panginoon ay nakaupo sa kanan ng Panginoon. Isang Diyos na gaya ng isang tao, isang Diyos na kapantay ang Diyos. That's John chapter 1 and Philippians chapter 2. Ito pa. Ang taong tinawag na anak ng Diyos dahil dito. Hindi lamang dyan, kapatid, natatapos yan. Noong ating mahal na Panginoong Kristo ay namatay at nabuhay muli sa Acts chapter 1, verse 3 to 11, merong itong pangyayari bago bumalik ang ating mahal na Panginoong Kristo sa langit. Basahin natin, kapatid. Acts 1, 3 to 11. Pagkatapos sa siyang magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita itong risen Christ sa mga apostol at mga disipulo. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw. That's 40 days and 40 nights na dito ang ating mahal na Panginoon Kristo nagpapakita sa kahit sino upang mapatunayan na siya ay buhay. No? Hindi siya patay, siya ay buhay. Nagsasalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Ano yung pangako ng Ama daw? Na darating ang panahon, babalik at babalik itong si Jesus. Sapagkat si Juan ay nagpabautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo. This is the promise of our Lord Jesus Christ of Acts chapter 2, that after Pentecost, that is 50 days after His death, that's Pentecost, the Holy Spirit will be poured upon all He chooses for His ministry. Kasama din si Peter. No? That's Acts chapter 6. Nang sila nagkatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? This is a messianic message. Ito na ba ang Messiah? Ito na ba yung darating ka bilang hari? Ito na ba yung Son of Man seated at the right hand? Ito na ba yun? Ito na ba yung maghahari ka sa buong mundo? Sinabi ni Jesus ito. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Meaning, alam niyo yung Daniel chapter 7, yung fullness ng Daniel chapter 7, hindi niyo pa alam kung kailan mangyayari yan. Sabi niya. That is also in Revelation chapter 1 verse 7, kapatid. Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, that's Acts chapter 2, at kayo magiging mga saksi ko, that is the purpose of the Holy Spirit, to testify sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, sa buong
Ito, 9. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas, at siya'y itinubli ng ulap sa kanilang mga pangingin. Diba the Son of Man came from the clouds, from heaven. Now He returned through the clouds as well. At nakita ito ng mga tao. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki na tumayo sa tabi nila na may puting damit. Ito yung dalawang anghel na in-explain sa kanila kung bakit nilamon siya ng ulap ang ating mahal na Panginoon si Kristo. Ano sinabi ng mga anghel? At nagsabi, kayo mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Ito yung sinabi niya. Daniel chapter 7 again. Itong si Jesus, ang anak ng tao, na dinala sa langit mula sa inyo, ay darating din. Gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Darating siya mula sa ulap. Mula sa langit. Kung paano nilamon siya ng mga ulap, babalik din siya mula sa mga ulap. That is apocalyptic message. If you're going to read Revelations, that is exactly what Jesus did in Revelation chapter 1, verse 7. Ang anak ng tao ay bumalik sa langit kasama ng mga ulap. Kaya itong si Pedro, nabuspos siya ng banal na espiritu sa Acts chapter 2. Ano sinabi niya? Basahin natin Acts chapter 2. Again, take note. Acts chapter 2, verse 29 to 35. This is the same chapter, Acts, no? Mga kapatid, yung sabi ni Pedro, si puspos ng Espiritu Santo, by the way, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Sabi ko, remember Psalms 110? This is it. This is it, guys. Sabi niya, kilala niyo ba si David? Sabi niya, sa mga Hudyo, nakausap niya, at yung mga ibang tao. Siya rin ay namatay at nilibingan, nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa mga araw nito. Meaning si David ay hindi na, buhay muli siya yung nanatili, patay. May libingan. 30. Yamang siya isang propeta at nalalaman na niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo, isa sa kanyang mga lahi ay iluluklok niya sa kanyang trono. Nangako daw ang Diyos na isa sa mga lahi ni David ay iluluklok sa trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nakita daw ito ni David na ang kanyang Panginoon ay nakaupo sa trono. Sabi ni Pedro. Nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang sabi ng David, hindi siya pinabayaan sa Hades na ang kanyang mga katawan ay nakita ng kabulukan. Meaning hindi siya nanatiling patay na nasa Hades, kundi nabuhay siya muli. 32. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. At tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. That's the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit will bear witness and testify this ultimate truth. What is that? Pagbasahin natin. Next verse. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos. Sino daw yan? Si Jesus. At tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. That's Daniel chapter 7 again. Ang Ama ay may ibinigay sa anak ng tao. Ibinuhos niya ito na bawang nakikita at naririnig ninyo. At ito yung patotoo ng Espiritu Santo sa kanila. 34. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, kundi siya rin ang nagsabi. Tignan mo kung sinabi David, Psalms 110. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Alam niyo ba nung narinig ito ng mga tao, alam niyo ba kung yung reaksyon ng mga tao nung marinig nila ito? Si Caiaphas nung narinig niya ito, nung ginawa niya, pinulit niya ito yung David, di ba? Pero itong mga tao na ito, napuspos ng banal na espiritu, nung marinig nila ito, nagpabautismo silang lahat sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo.
Nang marinig at katotohanan na ito na ang Panginoon ay nakaupo sa kanan ng Diyos, nagpabautismo sila lahat sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. In the name of God. Kaya sa mga panahon, baptized in the name of what? The Father, the Son, and the Spirit. It's the same concept. In the name of God. Because they are recognizing now that Jesus Christ is God. And napabautismo sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katotohanang pinaninindigan na ang anak ng tao ay Diyos ay pinatunayan ng banal na Espiritu. Isang pagpapatotoo sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Ayan po ba? Amen. Na handang mamatay ang mga tao ng Diyos para sa katotohanan ito. Na handang mamatay na ipahayag na ang Diyos ay inupo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang kanan at mamunong kasama niya magpakailanman. In fact, kapatid, sa Acts, same Acts, pero ngayon, jump tayo sa chapter 7. Mayroong tao na nangangalang Stephen sa English at malilito kayo sa pangalan niya sa Tagalog ay Esteban. No? Kaya ako minsan, Stephen ba? Stephen or Stephen? Di ko alam eh. Kasi Esteban yung pangalan niya sa Tagalog eh. So ito yung pangalan yung nangyari. Acts chapter 7 verse 51 to 60. Si Stephen, kapatid, is the first martyr of the Church of Christ. Kayong manitigas ang ulo, sabi niya sa mga Hudyo, at hindi puli ang puso at mga tainga, kayo lagi sumasalawan sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninunobang Israelitang pasaway, ay gayon din ang ginagawa ninyo, sabi ni Esteban. This is Stephen or Esteban, filled by the Holy Spirit, by the way. Okay? 52. Alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno, sabi niya. Mga hari, inusig ng mga propeta ng Diyos. Kanilang pinatay ang mga nagpapahayag noong una tungkol sa pagdating ng matuwid. Pinapatay ng mga hari itong mga propeta sa pagdating ng tunay na hari. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ngayon kayo naging kanyang mga tagapagkanulo at mga matitao. Itong mga Hudyo mismo na ito na dapat saling paghaharian sila ng Panginoong Jesucristo. Sila ang nagpapako sa krus sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. So 53, ito yung makita natin. Kayo ang tumanggap ng kautusan na ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ito tinupad. Sino kautusan niya dyan? Mga Hudyo. Kasi saan nila binigay ang kautusan? Alam niyo ba kung anong reaksyon ng mga Hudyo? Basahin natin sa 54. Nang marinig nila ang mga bagay nito, sila'y bulan ng pagpapala. Sila'y nagalit nagngalit ang kanilang mga ngipin. That is gnashing of teeth. That gnashing of teeth, kapatid, is not nasasaktan kaya kaya gnashing of teeth. No. Gnashing of teeth means that you are really, really angry. Galit na galit ka. Kasi magdiligit lang, kapatid. Ang magdiligit lang ang Esteban. 55. Ngunit siya, si Esteban, palibasi, puspos ng Espiritu Santo, ay tumindig sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos. Hindi naman yun nakita niya, kapatid. Nung tumindig siya sa langit, nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo. Saan? Sa kanan ng Diyos. At itong sinabi niya, 56. Sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit. At ano? Ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay pinako sa krus. Sinabi niya siya ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito, si Stephen, isang Kristyano na puspos ng Espiritu Santo, sabi niya, nakita ko ang anak ng tao. The same title na nakatayo ngayon sa kanan ng Diyos. Alam niyo ba kung yung reaction ng mga Hudyo? Ano sinabi niya yun? This is Stephen, filled by the Holy Spirit. So bakit sila yung nagtakip ng kanilang mga tinga? Hindi nila ito pinanimalaan. Sumagaw ng malakas at sama-samang sinugod si Stephen. Ano yung ginawa siya sa kanya? Siya'y kanilang kinalagkan, labas sa lunsod, pinagbabato, at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na pangalan ay Saulo. Isang binata, isang pariseo nung nagngangalang Saulo ay nanonood tuwang-tuwa
na pinagbabato itong si Stephen. 59. Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. This is acknowledging that Jesus Christ is Lord, is God. Kasi kanino siya nanalangin? Sa ating mahal na Panginoon Yesu Cristo. Sabi niya, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. 60. Siya'y lumuhod at sumigaw na malakas, Panginoon. This is acknowledging that the one who is seated at the right hand has the power to what? To judge the living and the dead. Meron sa kapangyarihan, humagol ng tao. Pero sabi niya, ano yung panalangin niya sa ating Panginoon sa Kristo? Panginoon, huwag mo silang panagutin, huwag mo silang hatulan sa kanilang kasalanan. That's recognizing that Jesus Christ is God Himself. At pagkasabi niya, siya ay napatay. Imagine that. Willing silang mamatay para sabihin lamang na ang ating mahal na Panginoon Kristo is the Son of Man seated at the right hand of power of God Himself. Tapos, yung mga tao, they take this lightly that the Son of Man means just an ordinary man. This is the gross negligent reading of the Bible. No? Kaya sabi nila, kailangan talaga you dive deep sa mga salita ng Diyos because this is very important. If you are a minister and you're delivering the Word of God wrong, twice, kapatid, 2 times ang kahatulan na tatanggapin mo sa langit. Sino kasi nandun na nakatayo at pinapanood lamang, natuwang-tuwa habang pinagbabato si Esteban? Saulo. Kilala niyo ba kung sino si Saulo? Si Saulo, kapatid. Nung pinata siya, ang pangalan niya ay Saulo. Pero nung tumanda na siya, naging Pablo ang kanyang pangalan. Isang apostol ni Kristo na nagpatotoo din. Nung una, ayaw niyang paniwalaan. Pero nagpatotoo siya. Sa Ephesians chapter 1, kapatid, verse 52-23. Mabilis na kasi oras na. Dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus, ang sabi niya, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. This Ephesians chapter 1, by the way, saying that the saints are predestined to be in the image of the Son. Amen mo ba? This Ephesians chapter 1, pag-aralan natin ito. Pero sa verse 15, sabi niya, may mga pananampalataya ng mga banal, 16, hindi ako tumigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa akin sa aking mga panalangin. Dinadalangin pa rin sila ni Pablo kahit siya ay nakakulong. At 17, tingnan natin ito. Ganda. Upang ang Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, the ancient of times, sa matanda sa mga araw, the Father Himself, ang Ama ng kalwalatian, that's again, recognizing that the ancient of times is the Father, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakakilala sa Kanya. Sining dyan? Sining ganap pagkakilala sa tunay, kung sino ba talaga ang Diyos? Sino ba talaga itong Diyos na ito? No? Itong Espiritu Santo ang papahayag sa inyo ng tunay na estado ng Diyos. 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng Kanyang pamana sa mga banal. No? At kung ano ang dimasukan na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan na sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Tingnan ito sa verse 20. Please highlight this. Kanyang isinagawa ito kay Kristo. Itong Diyos Ama, isinagawa niya itong planong ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Itong plano na ito na iligtas lahat ng mga makasalanan sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak. Ng kanyang muling buhayin ng Ama ang anak mula sa mga patay. Ano yung ginawa niya? Pinaupo niya sa kanyang kanan sa sangkalamitan. Higit na mataas kaysa sa lahat ng pamunuan, pamahalaan, kapangyarihan at pagkahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating na panahon. 22. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paanan. Psalms 110. That's Daniel chapter 7. At ginawa siyang ulo
ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya sa pumupuspos ng lahat sa lahat. This is acknowledging Paul. Nung makita niya si Esteban, ayaw maniwala. Ngayon puspos na siya ng Banal na Espiritu at Apostol ng Panginoon sa Kristo. Naniwala na siya ngayon ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Diyos. Tunay na si Kristo nga ay Diyos. Amen po ba? Kung hindi pa kayo naniniwala dyan, ewan ko na lang. Ang karapat-dapat na sambahin tulad ng pagsamba sa Ama. Bakit ko na sinasabi, kapatid? Revelation chapter 5. Verse 1 to 4. Bilis na. At nakita ko, sabi, si John pala ito si John, si Apostle John, the beloved of our Lord Jesus Christ, may nakita siya na isang trono. This is Revelation, this is apocalyptic language. Revelation 5, 1 to 14. At nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Ito may nakaupo sa trono. At sa kanyang kanang kamay, ang isang aklat na may sulat sa loob at sa likod. Saan makikita yan? Daniel chapter 7. Ang matanda sa mga araw ay nakaupo sa trono at sa kanyang kanan ay mga aklat. No? Again, Revelation chapter 5 is echoing Daniel chapter 7. May nakaupo sa kanan ng isa sa trono at sa kanyang kanan ay mga aklat na tinatakan ng 7 tatak. This is 7 seals. Kapatid, when you say 7, this means complete. No? On the 7th day, natapos ng Panginoon ang paglilikha sa mundong ito. That is completion. On the 7th day, na-complete lahat. And this, kapatid, merong aklat, merong scroll, pero siya ay naka-seal of 7 seals. It is a complete seal. No? Hindi siya kayang buksan. In fact, makikita mo sa verse 2, ang nakita ko ay sa mga pangyarihang anghel na napapahayag sa malakas na tinig. Sabi niya, sino ang karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng tatak nito? Who is the one who can who will open the scroll and take off the seals? Yung kinakanta natin yan, is he worthy? No? Sabi sa chorus, kasi yung mag-open ng scroll. No? Who is the one who can open the scroll? 4. Ako'y labis na umiyak, sabi ni John. Kasi para sa kanya, wala kahit sino man ang karapat-dapat na magbukas nun. Walang nilalang na nandun ang pwedeng magbukas nun. Sapagkat walang natagpo ang sinong karapat-dapat na magbukas ng aklat o tumingin sa loob. Umiyak siya. 5. At sinabi sa akin ng isang matanda, no? Meron mga elders kasi doon, no? Doon sa throne na yun. Huwag kang umiyak, sabi ng mga elders kay John. Tingnan mo, sabi niya. Sino daw? The Lion of Judah. Ang leon sa lipi ni Judah. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang 7 tatak nila. The Lion of Judah who conquered the grave. No? He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Ito yun. 6. Pagkatapos ay nakita ko sa gitna ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, sa gitna ng mga elders na ito, mayroong isang korderong nakatayo na may tulad sa isang pinaslang, a lamb who was slain, na may 7 sungay. Itong kordero may 7 sungay. Again, what does 7 means? Horns. What does what does that means complete? What does the horn states? The crown, your majesty. Meron siyang complete majesty. Itong korderong ito, at may 7 mata, meaning he has foreknowledge, he has everything, he knows everything. At siyang 7 espiritu ng Diyos, the fullness of the Spirit of God. The complete fullness of God. At itong kordero daw ito ay sinugo sa buong daigdig. Tingnan muna natin dyan. Ang kordero isinugo sa buong daigdig. 7. Siya'y lumapit at kinuha ang aklat. Itong kordero na ito, lumapit doon sa nakaupo sa trono na may aklat sa kanyang kanan. Again, sinong siya? Ang anak ng tao ay lumapit sa matatanda sa mga araw na may aklat sa kanyang kanan. Na nakalulong sa trono ng ito. Pagkakuha niya sa aklat, ang 4 na nilalang
na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatirapa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at ang mga mangkok sa na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. This is a portrait of worship. Itong mga matanda, itong mga elders na ito ay sumamba sa kordero. At sila ay nag-awitan ng isang bagong awit. At sabi niya, ikaw ay karapat-dapat. You are worthy na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay pinili mo para sa Diyos ang mga taong mula sa bawat libig, wika, bayan, at bansa. At sila ay iyong ginawang isang kaharian, dito sa kingdom and priest to God. No? At mga pari sa aming Diyos, at sila'y magkahari sa ibabaw ng lupa. No? To reign with the Son, sabi nga ng kanta, He has made us a kingdom and priest to God, to reign with the Son. No? This is it, kapatid, sa verse 11. Nakita ko at narinig ang tinig ng maraming mga anghel na palibot ng trono at mga nilalang na buhay at matanda at bilang nila na milyon-milyon at libo-libo. Alam mo ginagawa nila? Kapatid, nagsasabi ng malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat. Na ano? He's worthy of what? Praise, worship, honor, power. Kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalwalatian, at kapurihan. This is all because, this all in reference to God. And this Lamb of God is God Himself. He is worshipped as if they are worshiping God. 13. At ang bawat bagay na nilang na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, technically, ang lahat ng mga nilalang ay ginawa nila. Sabi nito, sa Kanya, and to the Lamb upon the throne. Sa Kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan magpakailanman. Ang nakaupo sa trono at sa Kanyang kanan, ang kordero, ang kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakailanman. Ano ginawa nila lahat? Silang lahat ay sumamba sa Kanya. This is why yan. Si Jesucristo ay nararapat na sambahin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Because the Son of Man is God. And right now, I can tell you, kapatid, kapag titingala kayo sa langit, if you are full of the Holy Spirit, this is what you will testify. Ang anak ng tao ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Is that worth dying for? Yes. Just like Stephen, that is worth dying for. Amen? Amen. Let's pray. Father, thank you for all your blessings to us. Thank you for the word. Maraming salamat o Diyos sa katotohanan ito. Dalawa, mas lalo ka namin makilala sa pag-aaral ng mga banal na salita. I-bless mo, mahal na Panginoon, ang nilalamig oras ng aming gawain at ang bawat mga mananampalataya na narito ay makatanggap ng iyong pagpapalang espiritual upang sila'y manatiling matatag sa paglilingkod at pagsamba sa iyo sa mundong madilim na ito. Dahil sa ang dalangin sa kaling pangalan ng Jesus. Amen.